Nililibot ng mga taga-suporta ni FPRRD ang buong Pilipinas para manghagilap ng pirma. Yan daw ay para isumiti sa Korte Suprema at ipanawagan ang pagpapauwi sa dating Pangulo. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ryan Riloban ng Abante. Maagang nagtipon-tipon ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilang bahagi ng lungsod ng Maynila kanina. Yan ay para isagawa ang tinawag nilang nationwide signature campaign caravan. Layo nito na mangalap ng pirma bilang apela sa pamahalaan para sa agarang pagpapauwi sa Pilipinas sa dating Pangulo mula sa The Hague, Netherlands. Umikot ang isang van sa piling pangunahing kalsada sa Maynila na may nakadikit na mga tarpaulin na may nakalagay na katagang "Tay Kami Naman" at may kalakip na larawan ni dating President Duterte. Ayon kay Placido Pilosopo na mula sa May Isog Rally, December 5 nang simulan nila ang caravan dito sa Luzon kung saan target na makalikom ng 1 milyong pirma sa buong bansa. Inaasahan naman anya na matatapos ang kanilang aktibidad sa Pebrero ngayong taon at agad din nilang isusumite sa Korte Suprema. After po nito siguro we will support the filing of this signature campaign sa Korte Suprema at tignan pa ho natin kung ano pa ho yung nanaisin ng taong bayan para po kalampagin ang gobyerno sa pamamagitan ng Suprema na bahagi po ng ating bayan para po kalampagin ng ating gobyerno para po dinggin at bigyan na po ng resolution ang 4 na pending na GR numbers po. Dagdag pa ni Pilosopo, ang pangangalap ng pirma ay bahagi lamang ng mas malawak na kilos protesta ng kanilang grupo habang hinihintay ang tugon ng pamahalaan sa kanilang panawagan. The highest court in the land is the Supreme Court. At sa palagay po natin, they're upholding the Constitution. At malinaw naman na sinasabi na illegal nga po yung pagpapadala. Kaya kailangan lang po na makita din ng mga judges natin na marami talagang Pilipino ang kumukwestiyon sa pagpapadala na to. Sa January 31 ay magkakasari ng mga Duterte supporter ng motorcade caravan sa EDSA ng alas 2 ng hapon. March 11 nang arestuhin ang dating Pangulo at dalhin sa The Hague, Netherlands dahil sa crimes against humanity charges sa madugong kampanya kontra droga. Kamakailan lang nagsumiti na ang prosecution sa ICC ng 1,300 pieces of evidence laban sa kampo ni dating Pangulong Duterte. Kabilang daw dito ang mga dokumentong maaaring mag-incriminate sa kanya kaugnay sa drug war killings. Sa ngayon, wala pang kumpirmadong schedule ng confirmation of charges hearing ng dating Pangulo habang nananatili ito sa kustodiya ng ICC. Para sa Agenda Weekend, Ryan Riloban, Abante!